Kaibigan, isang kagalakan na makakasama namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso. Pagkakaroon ng masayang paglilingkod sa kanyang banal na gawain. At patuloy na pagkakaroon ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Kaniwalan, Paniki, Mabakaw, Bukal, Maragondon, Kinubatan, ganon din sa Cabiao, sa Alicia, sa Pangantokan, sa Naga, General Trias, Narbacan, Kenora City, ganon din sa Sibuyan, sa North Caloocan, Nabas, sa San Mateo, ganon din sa Mapandan, sa Divilacan, sa Bukidnon, sa Pasay, sa Buena Vista, Abungan, Masok, sa San Simon, sa Talisay, sa Taguig, ganoon din sa malayong lugar sa France, sa Jeddah, sa Kuwait, Glendale, Tennessee, at sa mga di ko pa nabanggit. Pagpapalain kayo ng ating Panginoon Diyos sa araw na ito. At magkaroon kayo ng patuloy na pagpapala sa ating pag-aaral sa oras na ito. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section at binabahagi sa iba ang programang ito. Alam nyo, dito namin makikilala at makikita kung saan nakakarating ang programang ito. At nagko-komento kayo at kami nagagalak at nagbibigay kami ng thumbs up. At ito'y isang paraan para makita at may panalangin namin ang bawat isa sa inyo na naglalagay siyan sa comment section. Kaya ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating butihing kaibigan at isang pastor, si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman po, Pastor Ray, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, at kung anumang oras ito na inyong napapakinggan, nawa ang pagpapala ng Ama ay sumasa atin sa mga panahon. Maraming salamat sa ating pagpapatuloy. Nais kitang aniyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoong Diyos, sa maraming banal na luklukan ng awa, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat kinikilala namin na kayo ang may-ari at may-ikda ng aming buhay at binubuklan ng karunungan. Narito ang iyong mga lingkod, magbibigay ng pagsamba at pag-aaral ng iyong mga salita. Magsalita kayo sa amin at may sa kabuhayan namin ang aming mga mapapag-aaralan ngayong oras na ito. Tawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan, idiniling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang patuloy na pinapag-aralan natin ngayong trimestre mula pa noong Oktubre hanggang sa Disyembre ay may mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. At dito natin maunawaan kung sino ang ating Panginoong Jesus sa aklat ni Apostol Juan. At ano ang kanyang mga turo, ano ang kanyang mga ginawang himala, mga hiwagang pagpapatutuo na siya ang tunay na anak ng Diyos at ang kanyang pangangaral tungkol sa kaligtasan na may kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Kaya subaybayan mo ito, kaibigan, upang makilala mo ng lubusan ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay malapit ng darating. Napag-aralan natin noong nakarang linggo na ang higit pang mga taong nagpatutuo kung sino ang ating Panginoong Hesus. Isa doon ay si Juan Bautista, na ayon sa hula sa Isaiah 40 ay siya yung tinig sa ilang na sumisigay upang ihanda ang pagdating ng ating Panginoong Hesus na siyang manunubos. At nung nakita niya si Hesus, ay sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At nung maraming mga taong nakarinig, ganun din ang mga alagad ni Juan ay sumama kay Jesus. At ang mga taong libu-libong mga napakain ng ating Panginoong Jesus ng tinapay ay nagsasabing, sinabi nila, ito na nga ang propeta na darating sa sanlibutan. Itong mga ito ay nagpapakilala at nagsasabi at kinikilala na siya ang Mesyas. Ganun din, nagpatutuo ang Ama at ang Banal na Espiritu na si Jesus nga ang tunay na anak ng Diyos na kaisa-isang anak, nagmugtong na anak. At ito na nga ang
nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesus. Kaya ngayong linggo ay pag-aaralan natin ang pananampalataya na ang mga ito ay mapapalad sapagkat nanampalataya sila sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang ating pangpitong paksa na ating pag-aaral ngayong linggo ay may pamagat na mapalad ang mga sumasampalataya. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Juan 20:29. Ito pong sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Napakaganda, Pastor Salo, ang ating pag-aaral ngayong linggo. At buuin natin sa 3 punto. Ang 3 punto ay may letter P. Una dito ay the patriarchs. Isama natin ang prostitute, yung patriarchs, si Abraham. At ganun din the politicians and prefect. Ganun din ito si Pilate. At ganun din ang pangatlo ay the pragmatist. Ito yung si Tomas. Kaya pag-aralan natin yung unang punto, the patriarchs, mga kaibigan. At ipapaliwanag natin kung ano ang ibig sabihin ng patriarchs. Napag-aralan natin na hindi nahihiya ang ating Panginoong Hesus na nagpahayag kung sino siya. Maging sa pagtawag ng mga saksi upang magpatotoo kung sino siya. Maging ang mga saksi na matagal nang namatay, Pastor Salo. At ang unang-una dito ay si Abraham. At matatagpuan natin ito sa Juan 8:58. At ito po ang sinasabi. Juan 8:58 kung sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Nagalak ang iyong ama, si Abraham, na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Napakabuti sapagkat mismo si Jesus ang nagsasabi na nagalak si Abraham. Noong nagpatotoo siya. Bakit kaya naging ganun na lamang ang kagalakan ni Abraham? Alam niyo mga kapatid, at ang pagsabi niya na nagalak ang iyong amang si Abraham na makita ang aking araw noong sabihin ni Jesus ay pag-aralan natin ang punto, ang mga pinuno ay tumugon. Bigyan natin yung background. Sabi, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham, paano mo sasabihin na ikaw ay nagalak? O nagalak si Abraham dahil sa iyo. Ibig sabihin, nauna ka ba si Abraham, wala ka pang 50 taon? Ibig sabihin nun, na-declare niya, nagalak talaga si nagalak Abraham. talaga. Alam mo mga kapatid, nung nakita nila at sinabi ni Jesus na nagalak si Abraham, nagulat ang mga eskriba at pariseo. At yun ang sabi nila, uy, wala ka pang 50 taon, sabihin mo na yan. Bakit? Alam nyo, noong unang panahon, ang pagkakilala nila na ang propeta o lalong-lalo na ang mga Levita na naglilingkod sa santuario ay pag 50 taon ka na, Pastor Salo, magre-retiro ka na sa gawain. Pag magre-retiro ka na sa gawain, expert ka na. Kilalang-kilala mo na at alam mo na ang mga pangyayari sa Torah. Kung ano ang sinasabi tungkol sa Mesyas. Hinog na hinog ka na sa pananampalataya. Pero hindi nila pinaniwalaan yon. Bakit kaya? Napakahalaga ang patutuo ni Abraham patungkol sa ating Panginoong Hesus na nagalak ang Abraham, patriarkang Abraham nung panahon iyon. Na nakita niya, bakit kaya isinama ito sa Ebanghelyo ni Juan, mga kapatid? Sapagkat tanong sinasabi kaya sa Gawa 3:25, ang sinasabi niya dito, basahin natin, sapagkat mahalaga ito, 3:25. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipan na ibinigay ng Diyos sa inyong mga ninuno na sinasabi kay Abraham, at sa pamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan. Napakaganda nito.
dahilan kay Abraham, pagpapalain ang lahat ng mga angkan. Ibig sabihin, may pag-asa doon sa pananampalataya ni Abraham. Yung ginawa ni Abraham noong siya'y nabubuhay pa. At ano pa ang sinasabi sa Galatia 3:8? Basahin natin, mga kapatid. At ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na aariing ganap ng Diyos ang mga hentil sa pamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, nung panahon ni Abraham, ay mayroon ng pag-asa sa lahat ng mga bansa, lahat ng mga angkan, dahilan sa pananampalataya ni Abraham. Ano bang ginawa ni Abraham? Bakit gayon na lamang na nagalak si Abraham patungkol sa ating Mesyas na darating, ang ating Panginoong Hesus? Yung ginawa ng ating patriarka na si Abraham patungkol sa tugon niya na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak si Abraham, ni Isaac. Ibinigay ni Abraham ang kanyang bugtong na anak, si Isaac, upang ihain bilang isang kinatawan ng pag-asa at pagsamba. At ito'y magbigay ng isang kahulugan na isang tipo, na itong si Isaac ay isang tipo ng ating Panginoong Hesus, na siya ang hain upang maligtas ang buong sangkatauhan. So, yung ipinakita ni Abraham, na gayon na lamang ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa kautusan o tugon ng kautusan ng ating Panginoong Diyos Ama, ay nagpakita siya ng tunay na pananampalataya. At yun ay nagpapakita na si Jesus nga ang tinutukoy ng hain na si Isaac, na isang pagpapala, na isang magbibigay ng pag-asa ng kaligtasan lahat ng mga nilalang dito sa balat ng lupa. Kaya purihin ang Panginoong Diyos na si Abraham ay nagalak sapagkat yung kanyang ginawa na paghain kay Abraham ay isang halimbawa na paghain ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay upang lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y napaganda, Pastor Salo. Ang ginawa ng ating patriarka na si Abraham. Ano ang masasabi natin doon? Nais kong balikan dito, Pastor Ray. Itong pamagat na ating leksyon, emphasize ko lang ng konti dito. Sa English, ang sabi dito, blessed are those who believe. Sa translation ng Tagalog, ang sabi dyan ay, mapalad ang siyang sumasampalataya. May tatlong bagay na nais kong idiin dito, mga kapatid at mga kaibigan, mga taga-subaybay. Dito, merong tinatawag na promise. Ano ang promise? Mapalad. So, mapalad ka, may promise. Pero meron diyang specific group of people, Pastor Ray. Sino ba yung mapalad? Yun lang, merong requirements, sumasampalataya. So, merong promise, merong specific group of people, at meron ding requirements. Pagka hindi ka sumasampalataya, hindi ka kasama sa mapalad. Kaya dito, doon sa unang binanggit na unang punto natin, may dalawang tao dyan na mapalad na nagpapatotoo. Sino? Si Abraham at saka si Maria, prostitute. Now, merong mahalagang punto dyan sa binabanggit mo kayo na pastor. Mayroong kasing dalawa yan na pinipre-figured. Si Abraham, pinipre-figured niya yung pagbibigay ng sakripisyo ng ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. O pre-figure. Ibig sabihin, naunang pagbibigay yan para maintindihan talaga ng mga tao in a human level. Na si Abraham bilang ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Isaac naman bilang bugtong anak, hindi siya nag-atubili na pumayag. Para maintindihan. Ito naman kay Maria, Pastor.
Ang pinifigure naman niya, prefigured, itong tinatawag nating burial of Christ. At saka yung pag-prepare ng kanyang bangkay. Di ba ang tinatawag nga dyan is Christ burial. Yung piniprepare niya. Na inanuhan niya noong perfume para ma-prepare yung paglilibing na ating Panginoon. Pinaghandaan niya talaga. Pinaghandaan. Expression yun. Ginastusan yun. Oo. At mahalaga makita yung ginastos sa Pastor Orbe. Ang point kasi doon, hindi lamang sa laki ng halaga. Kundi yung commitment niya na ibinuhos niya ang lahat. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang meron sa kanyang capacity. Financial capacity at saka yung kanyang devotion. So, mga kaibigan, mahalaga po yung makita na sa part ni Maria, hindi lang yung kanyang devotion, love, and faith, but also his money. Sa tagal niyang binuno yun na maipon. Tapos binuhos niya lang. Kaya hindi naintindihan ng ibang mga alagad. Hindi naintindihan. Ibinuhos na lahat. Wala na siyang inireserba. Wala siyang tinira sa kanyang sarili. Ang ibig palang sabihin niyan, pag ikaw pala ay nakatagpo mo si Kristo at nakita mo ang kahalagahan ng iyong relasyon sa Kanya, ibubuhos mo ang lahat mong resources. So yung pagpapakita, hindi lang ni Abraham kung paano siya sumunod sa pananampalataya, kundi si Maria din. Nagpakita ng kabuuan ng pag-ibig sa ating Panginoong Hesus. Wala siyang nireserba, kundi buong-buo ang pagpapakita niya na pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat doon sa nakaraan ay napatawad siya. Batuhin sana ng mga tao siya. Patayin sana siya sa harapan mismo ng ating Panginoong Hesus. Ngunit mismo si Hesus hindi siya humusga sa kanya. Ngunit sabi ng ating Panginoong Hesus, wala na yung mga humusga sa iyo at papatay sa iyo. Ako mismo hindi huhusga at hahatod sa iyo. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon kay Maria, malaking bagay yun na pagbabago ni Maria. At yun naman ang paraan para gumawa ng paraan si Maria na magbigay lahat ng kanyang buhay, ng kanyang mga ginastos at pinaghandaan niya ito. Isa pang magandang makita natin dito, Pastor Orbe. Ito kasi yung pagbibigay ni Maria, ito yung response doon sa pagmamahal na kanyang natanggap. Una, marami sana mga reason na hindi siya tutuloy. Una, patriarchal nature ang ang culture nila. Ngayon, pupunta siya sa isang gathering na siya lang mag-isang babae. Siya lang mag-isang babae. Very judgmental pa yung mga tao nung araw. Lalo na ngayon. Diba? So, pumunta siya doon at hindi siya inimbita. Volunteer yung pagpunta niya. At yung pagpunta niya, ibinuhos niya ang lahat. Kaya mga kaibigan, sa mga panahong ito, hindi pala hadlang ang pag-participate natin sa gawain ng Diyos kahit pa may mga taong nagdududa sa'yo or ginajudge ka. Bakit? After all, ang mahalaga ay yung relasyon mo at saka nung Panginoon. Napakaganda nito ang ginawa ni Maria, hindi lang doon kay Abraham. Ipinagtanggol ng ating Panginoong Hesus yung ginawa ni Maria na yung mga nakakita at nakaamoy at nakarinig, inatake siya. Criticize siya. Na, sayang ang ginawa mo lahat ng mga ito. Pero nung ginawa niya, pinagtanggol ng ating Panginoon, ay yung ginawa niya ay hayaan ninyo. Lahat ng kanyang mga ginawa ay para sa akin. Inihanda niya ang aking kamatayan. Kaya lahat ng mga ginawa niya sa akin, lahat ng ebanghelyo ay may palaganap, maisasama ang kanyang ginawa tungkol sa akin. Ito, Pastor, pansinin mo common reaction to ng maraming mga tao. Kung tutuusin, itong mga disipulong kasama ni Kristo, nag-react sila, tama? Nagre-react sila na sayang. Hindi naman nila pera yun. May mga tao kasing diskumpiyado, sayang kasi yan, sayang ganito. Nagre-react ka, nagreklamo, pera mo ba?
Oh. Hindi naman nila pera. Nagrereklamo pa Oo. sila. Yun nga yung tao Oo. na siya ang kumita. Pera niya yun, inimbest niya nga. Hindi siya nanghihinayang. Ikaw ngayon, tumitingin ka lang, nanghihinayang ka pa. O di ba sa kapanahonan ngayon, maraming mga tao nagkikritik. Hindi naman nagbibigay. Oh. Nanghihinayang. Hindi naman tumutulong. Kaya ito mga disipulo talagang reflection sa buhay natin ngayon. Kaya siguro ito imbitasyon para sa atin. Sino ba tayo para sa gawain sa ating Panginoon Diyos? Tayo ba yung mga tumutulong, nagbibigay ng ating physical at saka financial resources? Or Oo, tayo kaya yung nagrereklamo na hindi naman nag-aambag? Oh, at saka umaatake. Umaatake pa, Sa mga nagreklamo. gumawa Hindi ng naman mga umaambag. Kaya dito ang ating Panginoon Mga Hesus, mabuti. talagang binigyan sila ng leksyon. Hayaan ninyo. Kulang lang sabihin ng Panginoon kung ang Panginoon siguro ay kagaya natin, baka sinabi ng nangingialam ka? Sa'yo ba yan? Oo. Pero dito makita mo ang napakagandang approach at grasya ng ating Panginoon Hesus. Sabi niya, hayaan nyo. Kasi hinahanda niya ang aking kamatayan. Na isang bagay na matagal, or hindi nga matagal, hanggang sa kapanahonan na yan, hindi naintindihan ng mga disipulo. Ang nabasa ko pa doon nanghihinayang lalong-lalo na si Judas dahil siya yung Treasurer. treasurer. At ibinenta sana natin siya, sabi niya, yun, at maibigay sa mga mahihirap. Mahirap, oh. Ay gustong mahawakan ni Judas Judas yung yung pera para, ay alam mo na. Nanghihinayang, Oo. meron kasing mga pagkakataon na kahit sa ating kapanahonan ngayon, nanghihinayang, pero meron palang tinatawag nating personal interest. Yun. Yung tinatawag na personal interest. Na kung tutusin, wala talagang karapatan si Judas at kung sino man doon para manghinayang. Una, hindi kasi kanila yun. So sa tinatawag dyan ng principle of ownership, yung hindi owner, wala kang karapatan para manghinayang at magreklamo kung papaano gamitin ng may-ari ang kanyang property. Kay Maria nga yun ba't ka nanghinayang? Ba't ka magrereklamo? Sa'yo ba yun? Hindi nga sa'yo yun Kaya maganda yung unang punto na si Abraham at saka si Maria, patriarchs and the prostitute, nagagalak si Abraham sapagkat nakita niya nung kanyang ihain ang kanyang anak, nakita niya na si Jesus ay maihain bilang isang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Ganon din si Maria, na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tugunan niya ang nararamdaman niyang pag-ibig mula sa ating Panginoong Hesus. Binuhos niya lahat. Kahit anong mangyari, kahit anong sinasabi ng mga tao, ay handa siyang maglingkod sa ating Panginoong Maganda kasi Hesus. makita natin yan, bakit ba ginamit ng ating Panginoon Hesus, Pastor, si Abraham. Kasi, ang audience niya, malaking respeto kay Abraham. Sapagkat siya ang kinikilala nilang ama ng pananampalataya ng mga Hudyo at dahilan sa kanya ay maraming maliligtas na angkan ng mga Hudyo. So, papunta na tayo sa pangalawa, Pastor. Yung pangalawang P ay yung politician. Itong si Prefect Pilate. Ano ang ibig sabihin nito? Yung pangalawa, Pastor. Ay, pangalawang punto na tayo, Pastor. Mag-focus tayo. Imbitahan natin ating mga taga-subaybay na kung meron kayong banal na kasulatan, buksan natin sa Kapitulo 18 ng Juan. Doon tayo mag-focus sa pangalawang punto. Kapitulo 18 ng Juan. Una dito, mga kaibigan, mga taga-subaybay, ating papansinin itong pangalawang punto, politician and prefect. That refers to Pilate. Number 1, ito ay reminders. Merong mahalagang tatlong bagay dito na nais kong ibahagi. Ito ay reminders to those people who are in power. Kaya kung ikaw ngayon ay meron kang posisyon, meron kang power, this is a reminder for you. Pangalawa, this is a reminder to the people who have the power to decide also. But not only reminder, but this is also an opportunity to save someone or to condemn. Kaya, ang una dito, makikita mo na si Pilate, basahin daw natin ang John 18:37, Pastor. Sinabi sa kanya ni Pilato, kung gayon, ikaw ay hari? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito at dahil dito ay pumarito ako sa sanlibutan upang magpatutuo sa katotohanan.
ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Dito mga taga-subaybay, dito ang ginawa ni Pilate, ito yung tinatawag ng the principle of due process, Pastor. Principle of due process na ang ibig sabihin, hindi ka pwedeng magdesisyon kaagad na hindi mo pwedeng bigyan ng pagkakataon ang tao. Meron niyang tinatawag na to notice rule. Kailangang na-inform siya sa kanyang violation at nabigyan siya ng pagkakataon para idipinsa ang kanyang sarili. Oo. Ang nakalulungkot lang kahit sa kapanahonan ngayon, walang due process ang nangyayari mismo sa ating simbahan nga eh. Kaya nakakalungkot yan. Walang tinatawag na opportunity of notice at saka hearing. Kaya dito kay Pilate, nung pinatawag, tinanong niya ang ating Panginoon Jesus. Unang prinsipyo na ating makikita rito, Christ give equal opportunity to all and even leaders to have a chance to hear from Him or at least to hear from someone about Him. Kaya sa conversation, kung titingnan ninyo, sa conversation dito ni Pilate at saka ni Kristo, maganda ang kanilang exchange. It is an opportunity of Pilate to hear right from Christ about Him. At nung tinatanong, sino ka baga? Ang tanong, ikaw ba ang hali ng mga Hudyo? Ang sabi naman ni Panginoon Hesus Kristo kay Pilate, aba, ikaw ang nagsabi niya na ako ang hari. So dito makikita natin na si Pilato, kahit short lang ang kanilang encounter, pero naniwala siya kay Kristo. Naniwala. Kumpara mo sa mga disipulo na kasama niya almost 3.5, paulit-ulit ang kanyang sinabi, pero hindi pa rin nila nahagip. Pero si Pilato, hagip niya kaagad. Ang nakalulungkot lang dito kay Pilato, kahit siya ay nakahagip at nakaintindi ng katotohanan, hindi pa rin niya sinave ang ating Panginoon Hesus. Anong dahilan? Dahil kinumpromise niya ang katotohanan sa demand ng maraming sangkatauhan. Kaya paalala din ito sa atin. It is a challenge to those who are in power and position sa paglilingkod. Ano ba ang pipiliin natin? Demand ba to please people o yun bang prinsipyo at katotohanan na binigay ng ating Panginoon Hesus? Marami kasing desisyon na hindi akma, sapagkat ang mga nangunguna at nagdesisyon, mas pinapaboran ang karamihan kaysa katotohanan. Kaya ang pangalawa, Pastor, tingnan mo ang 19 ng Juan, versikulo 4. Ano ang sinasabi rito? Juan 19:4. Si Pilato ay muling lumabas at sa kanila'y sinabi, tingnan ninyo, ilalabas ko siya sa inyo upang inyong malaman na wala akong nakitang anumang kasalanan sa kanya. Nung kanilang interaction, nung interrogation, if you may, nung in-interview ni Pilato, wala talaga siyang makikitang probable cause. Ang tawag niyan is probable cause. Posibleng kadahilanan. Walang kasalanan. Walang weight ang mga accusation. In fact, yung tinanong dyan ang nagdala sa kanya, tinanong ni Pilato, ano bang kasalanan niya? Hindi responsive ang kanilang sagot. Ang sagot nila, kung walang kasalanan niyan, hindi namin siya dadalhin dito. Tapos ang demand pa nila is death penalty. Kaya si Pilato, teka lang, death penalty ito. Ngayon, ano bang kasalanan niya? Wala silang may bibigay na kasalanan. Wala silang masahit. Ang sabi lang, na gumawa yan ng masama. Ano nga yun? Wala silang masabi. Marami kasi mga tao ngayon nagbibigay ng mga testimony, tapos pag tinanong mo, willing ka bang magperma? Anong kasalanan? May ebidensya ka ba? Ay wala na. Ito rin yung nangyari. Kaya dito, si Pilato may tinatawag na command responsibility. Pero hindi lang command responsibility, it is also an opportunity. So, sa mga taong kagaya ni Pilato, we might be representing Pilate as leader of the church, leader in the community. On whatever capacity that we are leader, we have command responsibility, but we have also opportunity. Katapusang talata, Pastor, sa puntong ito, versikulo 19 ng Juan. Anong sabi? Siya ay muling pumasok sa palasyo ng gobernador at sinabi kay Jesus, taga saan ka? Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus.
Nag-exercise ang ating Panginoong Hesus ng tinatawag nating the right to remain silent. Di ba? Pagka hinuli ka ng pulis, sabi, you have the right to remain silent. Ang tawag naman sa iba, not only the right to remain silent, meron tinatawag dyan sa prinsipyo ng batas natin, the right na to answer of the questions that can invoke self-incrimination. Lagi natin napapanood yan sa mga hearing sa Senado or sa Kongreso. Usong-uso yan ngayon. Na si Kristo dito, hindi siya sumagot. Versikulo 9, yung versikulo 9 yung binasa pastor sa 19. Oh, 19, Okay. 9. Hindi siya sumagot kasi nga self-incrimination. Now, dito makita natin na yung ating declaration dapat ay coherent sa ating ginagawa. Itong si Pilato, mga taga-subaybay, alam niya ang katotohanan, nag-compromise siya. Sinunod niya yung prerequisite ng due process sa kanilang kapanahunan. Wala siyang nakita. Pero wala siyang nakita. Dapat sana noon, sapagkat wala siyang nakita, magdesisyon na sana in favor of the accused. Pero dahil may demand, because of his own preservation of his position, sinunod niya ang demand ng madla kahit ito ay opposite sa katotohanan. Paalaala sa bawat isa sa atin, may mga okasyon kaya sa pagkakataon na masinunod natin ang madla sa kabila ng katotohanan na meron tayo. At kung meron man, nawa ang leksyong ito ay magpaalala sa atin. Lalo na sa mga nangunguna either sa simbahan or sa community. Bakit? Our declaration of words, if not coherent by our deeds, is always not enough for Christ. So kahit anong testify at ating testimony tungkol kay Kristo, kung hindi ito coherent sa ating mga ginagawa, ay hindi talaga yan para kay Kristo. Kaya nga may kasabihan, actions speak louder than words. However, words also speak clearer than action. Kaya lagi talagang magkasama yan. Our words must be coherent in our action. The problem of Pilate, his words is not coherent with his actions. Paalaala sa bawat isa sa atin, ang atin kayang words is coherent in our action? If not, may this lesson is an invitation for us that if our words are not coherent with our actions, like Pilate, we might probably lose the opportunity to be with Christ. In fact, Pilate was given opportunity to declare, to use his influence to do otherwise. However, despite knowing the truth, he compromised because he preserved his position, he preserved his dignity, he want to save his integrity and position as a governor than favoring Christ. Siguro sa atin, hindi man tayo governor, but in some one way or another, we still have position to protect in expense of Christ. So, kapatid, napakaganda nito na si Pilato ay sa panahon ng pagharap nila ni Jesus ay nanampalataya din. Oo, Naging mapalad doon sa panahong iyon. Oo, maikli lang yun nung kanyang inusisa, no? Inusisa niya. Sa ating korte kasi, Pastor, pagka halimbawa may nagreklamo sa piskalya, nagreklamo ka halimbawa sa piskal, dadalhin yan doon sa judge. I-evaluate yan ng judge. Tingnan ang lahat ng dokumento. Tapos, i-interviewin ang mga witnesses. Ang tawag niyan, determination of probable cause. Doon sa, halimbawa, doon sa piskalya, na-determine niya na may probable cause nga. Isasubmit nila sa judge. Ngayon, pag nasustain doon sa judge, Pastor, ibig sabihin, nakita nung judge na meron nga ang probable cause. Mag-i-issue siya ngayon na tinatawag nating warrant. Either warrant of search or a search warrant or warrant of arrest. So, yan yung common procedure. Pero dito sa kanila, kakaiba na kasi nadala na doon ang accused. Nadala na. So, ang ginawa ni Pilate, teka lang, interviewin ko muna ito.
Kung totoo yung mga, Kung totoo nga. mga In-interview naririnig niya. ko tungkol sa Ang kanya. sabi niya, basahin natin narrative, sabi niya, ano bang reklamo nyo dito? Ano bang reklamo nyo dito? Ano bang nagawa niyang kasalanan? Ang nung sagot ng mga taong nagdala. Oh. Wala, hindi Wala. responsive. Ang sagot nila dyan, kung hindi yan na gumawa ng kasalanan, hindi namin yan dadalhin at ipapapatay. Oh, kaya maraming panahon siguro ang alam ko na bilang isang gobernador, hindi ba niya alam kung anong nangyayari sa kanyang sinasakupan? At sabi niya, hindi ako Hudyo. Oh, meron Sabi kasi, niya Pastor, sa Panginoon, magandang di ba? makita dyan na meron kasi mga specific laws on that time na familiar lang sa mga Hudyo. Hmm. Kaya nga, sabi ni Pilate dyan, teka lang, i-judge nyo sila Oh. sa according to your law. Sabi naman ng mga nag-accuse sa kanya, bawal sa amin na pumatay eh. So gusto nilang si Pilate ang mag-ano nung kamatayan. Death penalty death penalty. So sabi ni Pilate, teka lang, interviewin ko muna to. Oh. Hindi, in-interview niya. Nagkaroon sila ng short na interrogation, ang tawag niyan. Oo. Anong declaration niya nung huli? Wala akong nakitang kasalanan nito. Wala akong nakita Oo. ditong kasalanan. Wala. Kung ikaw, judge, walang kasalanan, ano dapat? Ay, walang kasalanan nito. Kung walang kung niyong walang gawing- kasalanan, that is tantamount for acquittal. Oo. Walang kasalanan eh. Dapat i-acquit mo na yung tao. Kaya nga nung nakita ko na walang kasalanan according to the story, ito, sa panahon ng Pasko, di ba, magpapalabas sila. Passover. Ang iniisip ni Pilato, si Jesus ang pakakawalan. Dahil si Barabas, ang alam nila na ito'y Daming kasalanan. kasalanan. So ang iniisip niya, dahil kumbinsido na siya sa Panginoong Jesus, iniisip niya, pinahirapan lang nga siya, kinurunahan siya, pero nung i-presenta niya, gusto niyang sa kanya malalabas yung panahon na palalabasin siya. Pero yung mga tao, sinunod niya yung gusto ng mga tao. Hindi kita mo, yung Pastor, talagang nakikita niyang katotohanan. Magandang ma-pick up natin yung comparison yan. Hmm. Binanggit ni Pilate at binanggit sa narrative ng Bible, ito si Kristo, si Christ, king ng Hudyo according to his investigation. Pero ang kingship niya, pinaliwanag din ni Kristo na hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit na bayan, ng kanyang kaharian. Ngayon, ang comparison dyan, ito si Barabas. Criminal ito. Ibig sabihin, pag nagpapalaya ka ng criminal, that is a threat to the community. Ito. Kaya nga, ang tawag dyan, pagka-criminal case, ano dyan? People, Salo versus people of the Philippines. Bakit? A criminal offense, especially ang punishment ay death penalty, your offense is not only to the person, but offense to the whole community. Oo. Ganon ang tawag niyan. Threat yan. Ngayon, ang ibig sabihin doon ni Pilato, ito, pag-isipan nyo mabuti. Itong si Barabas, criminal to. Sisira sa inyo yan. Sisira sa inyo to. Threat to sa community. Ito, Pero walang itong si kasalanan. Kristo, walang kasalanan. Ngayon, opportunity nyo, dahil Passover ngayon, sinong pakakawalan ko sa inyo? Oh. Ang problema doon, dapat hindi niya na ginawa yon. Bakit? Oo. Nandun nga sa kanya ang authority. Oo. Pero ang problema, kasi gusto nga niyang maghugas kamay, hugas kamay. aba, uso din yan mga pastor. Ngayon, uso yan pastor, na mayroong mga leader na gusto maghugas kamay. Sa kahit nandyan na sana sa kanya ang magdesisyon, ayaw magdesisyon. Bakit? Gusto maghugas kamay. Ay hindi pala ganon pag ikaw ay leader. Si Pilato may opportunity na siya. Gusto niya maghugas kamay. Gusto maghugas kamay, pero ayaw ng hindi niya kayang responsibility. hugasan ang kanyang puso. Meron Ang kasi kanyang- marami, gusto lang posisyon, ayaw naman ng responsibility. Oo. Yun ang nangyayari kay Pilato. Gusto ng posisyon, pero pagdating ng responsibility, ayaw na sa responsibility. Ngayon dito, pastor, ay di sinong pinili? Si Jesus ang gustong ipako sa cross. Ngayon, Yun ang turo ng mga pare. ngayon, naghugas nga si Pilato Oo. ng kamay. Anong sabi niya? Basta labas na ako dyan. Maghugas na ako. Pero, hindi pala ganun, pastor. Pag ikaw pala ang leader, hindi pala pwedeng sasabihin mong labas na ako dyan. Meron kasing tinatawag na command responsibility. Responsibilidad niya na gawin kung ano ang tama noong nasa harapan niya ang ating Panginoong Hesus. Hindi Correct. niya pwedeng iba ang gagawa para sa Kanya.
ganon din ang bawat isa sa atin. Ah. Kung nasa harapan na tayo ng ating Panginoong Hesus, tayo mismo, responsibilidad natin kung ano ang ating tugon sa Kanya. Hindi yung mga tao ang tumugon para sa atin. Equal opportunity yun, Pastor. Mm. Si Pilato, may equal opportunity siya according to his responsibility. Ang mga tao rin sa pag-offer ni Pilato, meron din silang equal opportunity according to their level of responsibility. Mm. Kaya hindi dito pinag-usapan, mga minamahal na taga-subaybay, kung anong kalagayan natin, leader man tayo or ordinaryong membro. Bakit? Whether you are leader or ordinary member, leader in the church or not, in the society or not, we are given equal opportunity and equal responsibility. Mhm. Now, the issue there is our exercise of that opportunity in performing our responsibility. Yun ang tanong, Pastor. Mhm. At dito, they both fail. Napakahirap noon. Kung nasa harapan mo na ang ating Panginoong Hesus, gumawa ka pa ng paraan para mag-iba ang desisyon para sa iyo. Kaya isang halimbawa ito, kaibigan at mga tagapanood at taga-subaybay. Totoong sa panahon na tayo'y humarap sa ating Panginoong Hesus ay manampalataya na tayo sa Kanya. Hindi na tayo maghahanap-hanap pa ng mga excuses na ang mga ibang tao ang mag-decide para sa atin. Napakahirap yun. Sinunod ni Pilato kung ano yung kagustuhan ng mga tao. Yun yung Vox Populi, Vox Dei. Pastor, ano? The voice of the people is the voice of God, not all the time. Not all the time. Not all the time. Kahit ganun ang nangyari. Kaya sa pangatlong punto na tayo, Pastor, yung pangatlong P ay pragmatist. Ito yung isang karanasan ni Tomas. Okay. Paano siya naging mapalad? Ano ibig sabihin nito, Pastor? Tingnan natin, Pastor. Nais kong imbitahan ang lahat na taga-sunod, taga-subaybay. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Juan, Kapitulo 20. Kapitulo 20, chapter 20, verses 25 to 29. Pakibasa, Pastor, dyan ang ating focus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Himayin natin yan ng konti, Pastor. Una, pragmatist na si Tomas ay nagduda siya. Unang punto na makita natin sa pangatlong punto, ang pagdududa ay opposite lagi yan sa panampalataya. Ang pagdududa ay laging opposite sa panampalataya. Example, sa panahon ni Eva, nung nagduda na siya, nung may conversation siya with the serpent, it resulted to the act of violation. Ito dito kay Tomas, nagduda siya, hindi lang pinagdudahan niya ang pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus. Nagduda din siya sa mga pangako ng ating Panginoon Hesus. Paulit-ulit na binabanggit ng ating Panginoon Hesus ang mga pangako na ako'y mabubuhay muli. Pero nung sinabi kay Tomas, sa mga kasama niya doon kay Tomas, sabi ni Tomas, hintayin ko muna makikita. Kung makita ko talaga siya physically, mailagay ko ang aking daliri sa butas ng mga butas ng kanyang pinako sa kanya, maniniwala ako. Duda. Ang duda ay laging opposite sa doubt. Pangalawang punto sa pangatlong punto. Kahit tayo may duda, ang ating Panginoon Hesus ay maawain.
Anong imbitasyon dito? Ang imbitasyon dito, hindi mo kailangang maging perpekto upang lumapit sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya, lumapit tayo mga kamanggagawa, mga kapatid at mga kaibigan sa Panginoon kasama ang ating mga pagdududa. Sapagkat ang ating Panginoon Hesus ay kaya niyang tanggapin kahit ating pagdududa. Ito ang opportunity na binigay niya doon kay Thomas. Tama. Oo. Tapos, pangatlo dito sa punto na to, dito ako medyo tatagalan natin ng konti, Pastor. Oo. Pakibasa mo uli yung last verse niyan, yung dineclare niya na ang sabi niya ay 28, mag-umpisa ka sa 28. Himayin natin to sapagkat dito ang maraming isyo. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Imagine muna natin ang context, Pastor, ha? Nung unang binanggit na mga kasama ni Thomas sa kanya na nabuhay na si Kristo, the last 8 days. The last 8 days. So we can conclude or surmise from there na nung last 8 days na yun ang laman ng utak ni Thomas. Nabuhay kaya talaga siya. Ngayon, after 8 days, nag-gather sila. Ay biglang sarado ang pinto kasi takot pa nga sila noon sarado. Tapos biglang nandoon ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya, peace be with you. At pumunta siya specifically, intentionally doon kay Thomas. Hindi naman sila nag-usap. First time ito nagkita sila uli. Pero tingnan nyo yung statement ng ating Panginoon Hesus sa kanya. Alam ng Panginoon Hesus ang sinabi ni Thomas sa kanyang mga kaibigan. Maraming mga tao kasi, yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, para sa kanila si Kristo ay tao lang. Ang sabi nila, si Thomas ay nagulat lang. Kaya yung declaration ni Thomas dyan na ano nga, pakibasa uli ang declaration. Panginoon at Diyos ko. Panginoon at Diyos ko, ang sabi ng iba, nagulat siya, expression nga yan Diyos ko, Panginoon at Diyos ko. Napakalayo po sa context sa ating talata na binasa ang nagulat. Una, hindi magugulat si Thomas sapagkat 8 days niyang pinag-isipan yan. Yun ang laman ng kanyang isipan. In fact, ang tawag dyan sa ating batas, Pastor, premeditated declaration. Oo. Premeditated. For 8 days, nag-meditate siya, iniisip niya. Kaya nga, mas mataas ang punishment doon sa tinatawag nating premeditated crimes. Plinano premeditated niya. crimes. Niya. Kaya nga, may additional punishment yan pagka gano'n, na-prove na merong pre-evident of premeditation. Dito, hindi nagulat si Thomas. Bakit? 8 days niya nang pinag-isipan. Pangalawa, ebidensya dyan. Kung nagulat lang si Thomas, dapat kinurik siya ni Kristo. Sinabi sana niya, nung pagsabi ni Thomas, Oy, Diyos, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sana ni Kristo, ay, teka lang Thomas. Nagulat ka lang sa akin. Nagulat ka lang. Nagkamali ka. Hindi ako Panginoon, hindi rin ako Diyos. Pero walang sinabi si Kristo. In fact, His action was affirmation to the confirmation. It was His action, Christ's action, was a confirmation of Thomas' declaration. Pinapatutuhanan ng ating Panginoong Hesus yung dineclare ni Thomas. Anong dineclare niya? Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng ating Panginoong Hesus, Thomas, naniniwala ka lang na ako'y Panginoon mo at ako ay Diyos mo dahil nakita mo ako? Sasabihin ko sa iyo, mas mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi ako nila nakita. Kaya ito mga kaibigan, mga minamahal na katusubaybay, is a very clear declaration that Christ affirmed the declaration of Thomas na ano? Na siya nga ay Panginoon at siya nga ay Diyos. Napakaliwanag. Sabi ng iba, nagulat lang si Thomas. Naku, wala
wala kang kahit makitang reasonable explanation na si Thomas ay nagulat lang. Sabi nila, bigla ba namang sumulpot si Kristo dyan? Kahit pa sumulpot siya, may indication ba na nagulat? Wala. Ay, yung mga sinasabing nagulat, additional na lang yun sa facts ng scripture. Para lang talaga maipalusot nila ang kanilang paliwanag na kahit hindi katanggap-tanggap. Bakit? Ay, di ko nagulat. Kinurek sana ni Kristo. Hindi kinurek ni Kristo. In fact, sabi nga ni Kristo, ay Tomas, sabihin ko sa iyo, mapalad yung mga naniniwala na ako'y Panginoon at ako ay Diyos kahit hindi nakakakita. Kaya ngayon napakahalaga mga taga-subaybay na ating masuri ng mabuti ang banal ng kasulatan patungkol kay Kristo. Sapagkat, sa sinabi ko nga nung mga nakaraang linggo, kahit isang talata sa banal na kasulatan, kahit isa, wala kang mababasa na si Kristo ay tao lamang. At hindi Diyos. At hindi siya Diyos. Wala kang mababasang ganon. Kasi nga hindi ganon si Kristo. Ano siya? Siya ay Panginoon, Diyos na nagkatawang tao para maipakita ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaganda, Pastor. Kahit may pagdududa sa una, ay naging mapalad sapagkat siya mismo ang nagpapakilala na hindi lang Panginoon sa kanyang buhay, kundi siya na ang Diyos, sa kanyang buhay. Kadalasan nga, kung nagulat siya, noong lumantad ang ating Panginoon. So, doon na siya na sana nagulat. Hindi. Kundi, halika. Nag-usap pa sila. Halika. Ito, gawin mo. Hindi yung pagkagulat. Ito. Isang makita din natin dyan, Pastor, yung kahalagahan ng personal encounter na. Nung personal niyang nahawakan ang ating Panginoon Hesus, sabi ng Panginoon Hesus, ilagay mo yung fingers mo. Pinalagay nga. Anong declaration ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. At Diyos ko. Hindi yung Diyos ko. Hindi yung ganon. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ang tawag niyan, affirmative declaration. Maraming salamat. Affirmative declaration yan. Hindi yan yung declaration na nagulat siya, kundi in-affirm niya yung kanyang status ng ating Panginoon Hesus para sa kanya. Ano ang status ng Panginoon Hesus para kay Tomas? Panginoon niya at saka Diyos niya. Yun naman yung kinonfirm ng ating Panginoon Hesus. Kinonfirm niya. Sinabi niya, Tomas, sabihin ko sa'yo, naniniwala ka lang kasi nahawakan mo na ako. Nakita mo na ako. Mas mapalad. Mas mapalad yung mga naniniwala na hindi nakakita. Pero ikaw, mapalad ka rin. Mapalad din. Magandang balita ito para sa lahat na nananampalataya kay Jesus na hindi nila nakita mismo, kagaya ng mga naunang mga alagad, ay mapalad ang bawat isa sa atin. Sapagkat hindi natin nakikita ang ating Panginoon, hindi natin nahawakan, kagaya nung una. Pero nanampalataya tayo. Huwag nating sundan ang mga umaatake na hindi Diyos si Kristo. Sino ba itong sinasabi? Kagaya ng mga parisyo ng mga yan. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Kaya yung mga hindi naniniwala kay Jesus, ganun din. Na Diyos, parisyo. Ang mapalad itong sinasabi, tayo yun. Pag naniwala tayo kahit hindi nakakita. Mapalad tayo. Kaya purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan. Maraming salamat. At patuloy kayong sumusubaybay at nanonood sa AWR na ang 3 punto na ito na naging mapalad ay ang mga patriarka, si Abraham, si Maria, ganun din sa gitna nun si Pilato at ganun din si Tomas. At purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa ating pagtatapos, makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos nito ay makakarinig tayo ng maunahan tayo ni Pastor Salo sa isang panalangin. Kung naging malungkot ang iyong buhay dahil sa problema na iyong
lapitan, kaibigan. Siyang nagmamayari sa'yo, siyang nagbigay ng buhay mo, siyang kalutasan sa ating suliranin. Problema mo'y kaniyang papawiin. Sa bawat araw, sa bawat sandali, kanyang pinadama pag-ibig ng Diyos Ama. Huwag kang mag-alinlangan na siya ay lapitan, kaibigan. Siyang nagmamayari sa'yo, siyang nagbigay ng buhay mo, siyang kalutasan sa ating suliranin. Problema mo'y kaniyang papawiin. Siyang nagmamayari sa'yo, siyang nagbigay ng buhay mo, siyang kalutasan sa ating suliranin. Problema mo'y kaniyang papawiin. Problema mo'y kaniyang papawiin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa iyong pinagkaloob sa amin na katotohanan sa pamagitan ng patriarka at prostitute, sa pamagitan ng isang gobernador, prefect na si Pilate, at sa pamagitan ng isang madudahin na si Thomas. Bagaman sa kanilang mga limitasyon, iyong ipinagkaloob ang inyong grasya sa kanila, na inyo ring ipagkakaloob sa bawat isa sa amin. Kung sa mga panahon na kami ay hindi nakaabot sa iyong standard, maraming salamat sa inyong grasya. Yes, Lord. Kung kami man ay kagaya ng mga disipulong judgmental, patawarin niyo po kami. Kung kami man ay kagaya ni Pilato, nag-compromise, patawarin niyo po kami. Kung kami man ay kagaya ni Tomas na nagdududa, patawarin niyo po kami. At maraming salamat sa inyong kadakilaan at pag-ibig na bumalot sa bawat isa sa amin, na kung kami ay lalapit sa inyo at mananampalataya, makasama kami sa mga taong mapalad. Maraming salamat sa pagkakataon na yung pinagkaloob sa amin na kami ay makasama sa mga taong mapalad. Ito ang aming hinihiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo at lahat ng bawat isa sa atin.